ng mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng aming kamera, dadalhin kayo ng ABS-CBN Soko sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na ihahatid ng inyong ABS-CBN. Scene of the Crime Operative. Sa inyo, lagi kayo nakikita ang dalawa. Hindi mo yun, diba? Paano kasi? Ibang tao yung pinakikinggan mo. Tao? Oo. Tao, ah? Ang unang taong pagsasama ng bawat mag-asawa ay kalimitang masaya at puno ng pagmamahalan. Yun nga lang, habang tumatagal, pangkaraniwan na rin ang pagdaan ng matitinding pagsubok. Pero ang talagang masaklap, kung minsan may mga relasyong humahantong sa trahedya. Ngayong gabi, idodokumento ng inyong ABS-CBN Soko ang kwento nila Jennifer at Rene Javier, mag-asawang pinagbuklod ng pagmamahalan, ngunit pinaghiwalay din ng matinding pagsiselos. March 19, 2009, dinakip ng mga alagad ng Victoria Municipal Police si Rene Javier, 29 anyos, residente ng Barangay Santa Clara Sur, Corin Compound, Tilan, Laguna. Nang mga panahong iyon, nagulantang ang mga kapitbahay ni Rene sa mga pangyayari. Paano kasi? Di nila alam na suspect pala itong si Rene sa brutal na pagpatay sa sarili niyang asawa. Ang ilan sa mga kapitbahay ni Rene ay di naman makapaniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi talaga raw niya kayang gawin sa asawa niya. Mahal na mahal niya yung asawa niya. Hindi naman ho. Kasi mabait itong si Rene Boy. Pero kung talagang mahal nito ang kanyang misis, bakit nga ba siya ngayon ang itinuturong suspect sa pagpaslang dito? Taong 2001, nang ikasal sina Jennifer at Rene Javier. Mula nooy, sa Barangay Santa Clara, Pila, Laguna na sila nanirahan. Bagamat hindi sinuwerte na magkaroon ng marangyang pamumuhay. Rene! Rene! Alis muna ako. Bibili muna ako ng paninda natin mamayang gabi. Magkatawang naman nilang itinaguyod ang kanilang pamilya. Habulin ko yung suki ko para maka-discount naman tayo. Ganun ba? O sige, dali mo itong payong. O sige, salamat. Mauna na ako. O, ingat ka. O, sige. Saksi raw sa magandang samahan ng dalawa ang mga magulang ni Jennifer. Nagtitinda ho yun ng mga balot, kung ano na tinitinda kasi natipag din yun. Nababait din naman ho ako din sa kanyang asawa din dahil na matulungin din yung asawa. Rene! Oo. Narito na yung ititinda mo mamaya. Ito ba? Tapos ka. Ay, kukuha muna kita ng tubig, ha? O, sige, salamat naman. Sa loob ng 5 taon, patuloy na naging maayos ang relasyon ng mag-asawa. Pero nang lumaw, Jennifer! Bakit lumumumba? Bakit ka ba sigaw ng sigaw? Ano ang problema mo? Ang problema ko? Malaki. Tignan mo itong bahay. Ha? Punong-puno ng basura. Nasaan ang mga anak mo? Sa lansangan. Ano nga pinagagawa mo sa buhay natin? Ha? Hirap na nga ako dito sa bahay eh. Ha? Hirap ka na? Ha? Nung bandang huli na, nagsusumbong na yung anak ko. Sinasaktan na raw siya ng asawa. Ilang po nagsusumbong ng ayos yung anak ko dahil ayaw niya nga kami mag-away ng asawa niya. Marami na ako naririnig tungkol sa kalokohan mo. Ha? Nasasaktan ka?
Pero hindi raw pala doon natatapos ang pananakit ni Rene kay Jennifer. Nung huli magpunta rito, sabi niya sa akin, Nay, ako may sasabihin sa inyo. Sabing gano'n. Hindi ko na po kasi kayang nananakit na rin. Selos ng selos. Eh wala naman nung kaday-day lang kung ba't nagseselos. Alam mo, sa mag-asawa, hindi talaga nawawala yung pamisa-misa may gulo. Nang mga panong iyon ay hindi naman raw nabahala si Gloria sa tinura ng anak. Kasi nga'y maayos naman raw ang pagkakakilala niya sa kanyang manugang. Pag hinulit mo pa yan, papatayin kita! Pero aabot pala sa sukdulan ang ilinga ng dalawa. Pinagbabantaan daw siyang papatayin ng kanya asawa. Hindi ka papatayin nun, baka niloloko ka lang. Dahil dito, tila nabahala na ang ama ni Jennifer na si Mang Rodolfo. Tapos nung binata pa ho yata yun, mainit ng init talaga. Alam ko kung mag-iinom din siya, nakakuha. Tapos, nagwawala rin. Kaya nga ayaw ko nga sana dun. Kaya lang, sinama na yung anak ko eh. Hirap ka na? Dahil sa walang humpay na pag-aaway, sa huli, naghiwalay na lamang ang mag-asawa. Si Jennifer, umuwi sa bahay ng kanyang ama sa Victoria, Laguna, habang si Rene naman naiwan sa kanilang bahay. Noon naging tahimik naman raw ang lahat, pero noong 17 ng Marso taong 2009, Ate, ano na? Sige na, sunod nila ako. Hindi na. Tinanong mo na. Oo, pinantok na ako eh. Sige ate. Papasaingat ko. Tay! Sige. Magkasama kami pa ng Pidin. Umuwi lang siya. Mari, uwi na rin ako. Bakit? Inaantok na ako. ilang saglit pa, sumunod na si Mang Rodolfo sa pag-uwi sa kanilang bahay. Jen! 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 Nooy naghinala raw siya nga baka may masamang nangyari na sa kanyang anak. Nung uwi ko, Jen! wala na siya. Magulo yung higaan niya. Jennifer! Nooy patuloy na naganap si Rodolfo. Pero ang kanyang pagpapakapagod ay mauuwi lamang pala sa wala. Anak! Jennifer! Ng mga panahon kasing iyon, sinapit na ng kanyang anak ang isang malagim na kamatayan. Tutukan ang investigasyon sa pagbabalik ng inyong ABS-CBN. Soko